nagsabog ba ng kalandian ng langit? Anong pinasalo mo? Swimming pool? Napakalandi mo? Wala naman akong ginagawang masama si Martin. Sasagot ka pa! Sobrang ganda mo, eh, ha? Oh. Tama na. Ayan, oh. Kinabangan natin yung gandang yan. Oh, ayan, mukha ka na maruya. Mula nang mamatay ang ama ni Ren, ang kanyang ina na ang mag-isang nagpalaki sa kanya. Pero di tulad ng maraming mga magulang na gagawin ang lahat para lang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak, ang ina ni Ren naging malupit at mapanakit sa kanya. Ito po ang natatanging kwento ng isang dalaga at ang kanyang ina at kung paano tayo tuturuan ng tunay na kahulugan ng pag-ibig at pagpapatawad. Maruya kayo dyan. Maruya po. Kuya, Maruya. Yes! Nandiyan ka na pala. Hindi ka man lang nagtitext. Kanya pa ako nagkikrave sa maruya mo eh. Talaga ba? Ilan sa'yo? Bigyan mo ako ng 10. Ipapatikin ko yan sa mga klase ko. Talaga? O sige, hawakan. Buti naman, mauubos yung paninda ko. O, kumusta naman yung pag-aaral mo? Medyo tinatamad na nga ako, bes eh. Bakit? Wala naman kasi gwapo. Uy, ikaw, alam mo, tumigil ka nga dyan. Pag-aral ka para sa sarili mo. Para sa future mo. Sige, akin na. Sige, lalaki ko pa to, ha? Sige, sige, bes. Bye-bye, Bes. Kain na ako. Ingat! Bes, ingat! Maruya kayo dyan. Ren, sorry. Babayaran ko na lang to lahat. Babayaran? Eh, di ba wala ka naman trabaho? Hindi ba pwedeng, ito na lang muna yung bayad. Ren! Ren! Naku, malandi ka talaga. Ang pinagkakawa mo, di ba sabi ko sa'yo maglako ka, hindi makipaglandi, ah? Uwi! Uwi! Ma? Uwi! Ang halip-parot ka talaga! Uwi! Malandi! Hindi ka dito, ha? Inis na maruya ang ilako mo, sarili mo inaanak mo! Ka? Dito ka, ha? Nung nagsabog ba ng kalandian ng langit, anong pinasalo mo? Swimming pool? Napakalandi mo? Wala naman akong ginagawang masama si Martin. Sasagot ka pa! Halika. Ha? Kulang na lang ginawa mo pang pala yung sarili mo kanina eh. Kulang na lang gawin mo patukaan itong bahay na to. Ha? At tawagan mo lahat ng mga lalaki dito sa barangay para kamutin ka ang kati-kati mo. Hoy, hindi ka sa akin, ha? Ayaw na ayaw ko nang makita pang nakipag-usap ka sa Marty na yan. Kapag hindi mo ako sinunod, Ren, hindi lang itong abutin mo sa akin. Ha? Naiintindihan mo? Manang-mana ka sa tatay mo? Pa, bakit naman ganun si Mama? Kung ituring niya ako, parang di niya ako anak. Alam mo, simula nung nawala ka, nagkaganon na siya eh. Alam mo, si ate at si kuya, napilitan na silang mag-asawa para lang makalayo kay Mama. Ma, ba't ka kasi nawala? Sana nandito ka kahit pa paano may kakampi pa ako. Malasing ka? Pasensya ka na. Napadami kami ng inom eh. Gusto mo ba ng pagkain? Magluluto po ako. Hindi ako gutom. Kape. Gusto ko ng kape. Ma, ito po yung kape. Kape.
ba yan? Hindi na. Ma, sorry po. Alex, Tama na yan! Tama na yan! Relax! Hindi na kailangan ng bata yan. Nasaktan ka ba? Okay ka lang ba? Ang laki-laki na ng bunso mo. Parang dati, naglalaro lang sa labas yan ng walang salawal. Ano mo? Ano eh? Baka nagising yung mama mo. Umiyak ka. Ma! Ma! Susunod ako. Tulong! 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 Tulungan mo ako. Bago gusto mo ito yung gagawin natin. Papalag ka pa kasi. Ma! Ayaw na! Tulong! Tulong! Papalag ka pa. Ma! Sige, sige, subukan mong lumapit. Papatayin kita! Papatayin kita! Alas! Papatayin kita! Alas! Sabi mo na ba yun sa kanya? Nabanggit ko na sa kanya pero ayaw naman niya maniwala sa akin eh. Sinabi ko naman na kasi sa'yo. Iwan mo na yung nanay mo. Sumama ka na sa akin. Sige. Kung ayaw mo ako sagutin, okay lang. Kung ayaw mo sumama sa akin magtanan, okay lang din. Pero kapag nagbago yung isip mo, text mo lang ako. Tama na. Huwag ka na umiyak. Tama na. Ren! Martin, umalis ka na. Bakit? Basta sige na, umalis ka na. Sige na, please, umalis ka na. Anong sinabi ko sa'yo? Di ba binili na kitang huwag ka makipag-usap kay Martin na yan, ha? Mawala naman kami ginagawang masama eh. So ako pa ngayon ang malisyosa at marumi ang utak, ha? Ano akala mo sa akin? Ipinanganak kahapon? Tinadamayan lang naman niya ako. Aba, nagpapakaawa ka pa. Ano namang ikinuwento mo? Namuntik kang galawin ng kumpare ko? Ren, akala mo yata lahat na yata ng mga lalaki dito sa barangay may gusto sa'yo. Bakit, ha? Ang ganda mo? Hindi po. Sobrang ganda mo? Hindi po. Ah, sobrang ganda mo, eh, ha? Hindi po. Oh, sobrang ganda mo, eh. Ayan, oh. Ayan. Tama po. Ayan, oh. Kinabangan natin yung gandang yan. Oh, ayan, mukha ka na maruya. Dahil kung matuman na maruya ko, ikaw na lang ibenta ko, baka mas kumita pa ako. Ayan, halika. Halika. Ayan. Ayan. Beses pa rin, ha? Isang beses pa nagaguhin mo ko at huwag mong sundin ang mga sinasabi ko sa'yo, ha? Tuturuyan ko ng iprito yung mukha mo. Naintindihan mo? Ren! Ren! Bes! Ba't hindi ka man lang pumunta sa school kanina? May bibigay pa sana ako sa'yo eh. Ano yun? Alam ko naman kasing gustong-gusto mo mag-aral. Pero habang wala ka pang pambayad sa school, ito na muna. Hayaan mo, sa susunod, dadagdagan ko pa yan.
Naku, Bes, salamat ha. Walang anuman. Ano ka ba? Sige, una na ako ah. Bye-bye. My best. Martin, ano mo nagawa sa akin to? Akin na tong hotdog. Oh, Martin, kain pa ha. Kain ka lang ng kain. Huwag kang mahiya. Parang bahay mo na rin to. Dami na yun. Ako na. Kain pa para lumakas lalo. O Ren, siguro naman malinaw na sa'yo na boyfriend ko na si Martin. Mahal naman. Huwag naman ganyan. Bakit? Ba't ka nahihiya? Sarap ng hotdog. Ma, pupunta lang ako sa kwarto ha. Tawagin niyo na lang po ako kung maghugas na ako ng pinggan. Hindi ka. Isarado mo muna yung pinto at yung mga bintana ha. Ilak mo. Marami mga magnanakaw ngayon. Alam mo namang ayaw na ayaw kong ninanakawan. Dali, mahal. Babahan niyo lang ako. Ren, Kapal din ang mukha mo, no? Matagal na pala kayo ni Mama. Tapos nililigawan mo ako. eh kaya nga kita pinipilit umalis dito at sumama sa akin, di ba? Pero ayaw mo naman. Ren, pwede pa tayong umalis dito. Ikaw naman talaga yung gusto ko eh. Iwan na natin yung mama mo. Kapal din ang mukha mo. Sa tingin mo sa ginawa mo, sasama ako sa'yo? Ren! Ren! Halos gumuho ang mundo ni Ren sa natuklasan niyang relasyon ng kanyang ina at ang lalaking malapit na sanang magpatibok ng kanyang puso. Ano kaya ang pipiliin niya? Ang pagmamahal niya sa kanyang ina o ang pag-ibig na ipinangako sa kanya ng binata? Kuya Ivan, ayoko na po dito. Si Mama ang baboy-baboy kung sino-sino lalaki yung dinadala niya sa bahay. Sorry. Alam mo namang nakikitara lang kami rito eh. Wala pa rin akong maayos na trabaho. Kuya, please, maghanap ako ng trabaho. Mag-iipon ako ng pera. Ay, basta ayoko na kasama si Mama. Ayoko na dito. Sige rin, ganito na lang. Kapag nakadilihan siya ako ng pamasahe, susunduin agad kita. Pasensya na, wala pa rin akong pera. Kuya, salamat po. Salamat. Di ba sabi ko ayaw ko nang ninanakawan ako? Sa lalaki man o sa pera? Akin na yan. Akin na yan! Akin na yan! Nanakaw ka? Oo na, magnanakaw na.
Ma, hindi ko na kasi kaya. Hindi na kita kayang kasama. Nandidiri na ako sa'yo. Hindi mo ka? Sagot ka yan ba natutunan mo dyan sa libro kababasa mo, ha? Ha? Ito? Ito? Ma, masama naman. Yan? Ha? Ha? Bastos ka? Eh, bastos ka din naman eh. Alam mo ba kung bakit nag-asawa na maaga si ate at si kuya? Kasi hindi ka nila kayang kasama. Nandidiri sila sa'yo. Ma, ako ayoko na din. Dirim-diri na ako sa'yo. Ayoko na. Ayaw na kitang kasama. Ganon, ha? Ganon? Ano ka, ha? Kulang pa. Ano ka? Kulang pa. Ano ka? Wala kayong kwenta mo, ha? O Ren, buti gising ka na. Buti tala't gising na siya. Kala ko sa punerarya na kita pupuntahan eh. Ma, muntik mo na nga mapatay itong anak mo. Ganyan ka pa magsalita. Sus, magsama nga kayong dalawa. Ang aarte nyo. Kuya, ayoko na dito. Huwag ka mag-alala, Ren. Bukas na bukas, pag mas okay na yung pakiramdam mo, alis na tayo rito. Hindi ko nga alam yung sinasabi mo Bababae ka eh. Babae, saan? Talaga, ha? Hindi nga totoo yung sinasabi mo eh. Talaga. Ano ba sinanggawa mo, ha? Ako. Tignan mo nga yan. Niloloko mo ako. Hindi kita niloloko. Nahuli kita, sinungaling ka. Umayos ka. Umayos ka. Bahala kayo dyan. Ano? Aalis ba talaga kayong dalawa? Sige, umalis kayo, lumayas kayo, mga buwisit kayo, hindi ko kayo kailangan. Tuluyan na nga bang masisira ang relasyon ng mag-ina? O magbabago pa ang kapalaran para sa kanila? Kuya, natatakot ako. Saan naman? Kay Mama. Hindi ka dapat matakot. Magiging malayo ka na sa kanya. Hindi naman kasi yun eh. Ang iniisip ko ngayon, baka mas lalo siyang mahirapan na wala na siyang kasama. Alam ko kasi kahit lagi siyang galit sa akin, kahit lagi mainit yung ulo niya, pero sa kaloob-looban niya, alam ko malungkot siya, natatakot siya. Ren, ano ba sinasabi mo? Kuya, babalik na lang ako. Hindi ko kayang iwan si Mama. Ano? Ren, muntik ka na niyang mapatay. Pero kuya, nanay ko pa rin siya. Nanay pa rin natin. Hayop ka, demonyo, babaero ka. Ano ba? Dapat tumigil ka eh! Asa mo lang ako, hayop ka talaga. Tumigil ka na! Tumigil ka na! Sinabi nang tumigil ka, di ba? Ha? Ano ba akala mo? Ha? Mahal kita? Ha? Hindi! Ha? Tulog ka na! Halika! Ginagawa mo sa Mama ko, ha? Nandito ako mo. Ano ba? Ha? Isa ka pa! Tumigil ka na! Ha? Diyan na nga kayo, mga baliw! Halika! Ma, okay ka lang. Salamat. Salamat, anak. Salamat ho. Salamat. Anak, sorry ha. Sorry kung hindi ako naging mabuting ina sa'yo. Ang totoo niyan kasi pakiramdam ko dati, mas minahal kayo ng tatay niyo kaysa sa akin. Mas naging ama siya kaysa asawa. Kaya nga nung nawala siya,
Hindi ko alam kung kanino ko ibubuhos lahat ng inis at galit ko sa kanya. Sorry talaga, anak, ha? Hiniling ni Ren na kung maaari ay itago ang pagkakakilanlan nilang mag-ina. Ang inaakala niya raw kasi noong happy ending, simula lamang pala ng mas masalimuot na relasyon nila ng kanyang nanay. Ang akala niyang natapos noon na hindi pagkakaunawaan, paulit-ulit na nangyayari. At ang resulta, lagi siyang napagbubuntunan ng galit ng sariling ina. Siguro po kaya yun yung pinaghugutan ng galit sa akin ng mama ko kasi kahit boyfriend niya na po yun, hindi pa rin po mawala sa mga boyfriend niya yung laging pumupunta sa akin. Siyempre nakakabastos po yun. Kasi hindi ko alam kung ano talaga yung pinaka-purpose nila eh. Kung si mama ba talaga o ako o kaya dadaan muna sila kay mama bago sa akin. Maging ang pera na mula sa pensyon ng kanyang namayapang ama, madalas na rin pagmula ng away sa loob ng kanilang tahanan. Imbis daw kasi na sa mga pangangailangan ng mag-anak na pupunta, ibang tao pa ang nakikinabang. Grabe po yung galit niya sa akin kasi alam ko lahat ng perang nahahawakan niya. Alam ko rin yung mga sikreto niya sa mga lalaki niya. Kaya ang tanging naging solusyon ng dalaga para takasan ang kalbaryo ay maglayas. Dito sa tahanan na naipundar ng kanyang ama sa Cavite, pansamantalang naninirahan si Ren na mag-isa. Pero para sa dalagita, hindi biro ang mapunta sa ganitong sitwasyon. Kung wala pa kasing mag-aabot ng mga kaibigan at ilang kamag-anak, hindi siya kakain sa maghapon. Yung halos isipin ko na po na wala talaga siyang pakialam sa akin. Kasi minsan iniisip ko sa sarili ko, sabi ng ibang tao, walang nanay ang makakatiis sa anak niya. Nasa isip ko, bakit gano'n yung nagagawa sa akin ng nanay ko? Halo-halo na nga raw ang tumatakbo sa utak ni Ren. Takot at desperasyon. Kung wala na nga raw sasaklolo sa kanya sa lalong madaling panahon, hindi na niya alam kung anong mangyayari sa kanya sa mga darating na buwan. Kaya ginamit na niya ang kanyang natitirang alas, ang sumulat sa isang programa sa telebisyon at magbakasakali na mapansin ang kanyang mga mumunting kahilingan. Ang gusto ko lang po talaga yung mag-aral ako kahit habang nagtatrabaho ako. Kasi kapag nagtrabaho lang ako, iniisip ko pag nagtrabaho lang ako sa mga fast food o kaya sa mga mall, iniisip ko in the future, gano'n na lang ba ako? Kasi tatanda ako eh. Tapos gano'n na lang yung trabaho. Iniisip ko, mas maganda yung may pinag-aralan ako. Para kay Ren, umaasa pa rin siya na balang araw magiging maayos din ang lahat. Lalo na sa taong hindi niya makasundo ngayon dahil siya pa rin ang taong pinagkakautangan niya ng buhay. Malayo pa ang kaarawan ni Ren, pero isang nakabalot na regalo ang tumambad sa kanya nung hapon ding yun. Ano po? Gulat na gulat ang dalaga. Ito po yung sulat ko po sa wish ko lang. Sobrang saya ko po, hindi ko po mapaliwanag. Pinadala ko. Simple lang naman daw ang kanyang wish. Para po makapag-aral po ako. Natulungan po kasi nila yung mga taong nangangailangan. Baka po sakaling matulungan din po. Maraming salamat po kay Ma'am Vicky Morales. At nabasa niya po, napansin niya po yung sulat na ginawa ko. At ngayon po, natupad na po. Andito na po kami sa wish ko. Kaya mabuti pa rin ay pasyal-pasyal ka muna habang kami naman ay magiging abala rito sa loob ng iyong bahay. Sa mga ganitong pagkakataon, always on the go ang aming not-so-little helpers para pangunahan ang nakaplanong mini makeover.
Hindi lang kasi scholarship ang tatanggapin ni Ren ngayong araw. Sinigurado na rin kasi namin na magagamit ng dalaga ang kanyang customized study table na may kasamang laptop, printer at scanner at lahat ng kanyang mga kakailanganin pagbalik niya sa paaralan. Fast forward na tayo dahil malapit nang dumating si Ren para sa mga regalong ito. Pagpasok ni Ren sa kanyang tinitirhan, ito ang tumambad sa kanya. Grabe. Hindi matutumbasan ng kahit na anong halaga ang tuwa at ngiti na naibigay namin kay Ren nung hapon na yon. Ni sa panaginip daw kasi, hindi niya inaasahang magkakaroon siya ng ganitong kaingranding pwesto kung saan siya makakapag-aral ng maayos. Wow, Christy. Sobrang halaga po kasi pangarap ko po ito ng mga pag-aral ulit. Maraming salamat po talaga sa wish ko lang. Sobrang saya ko po at masisimulan ko na po yung pangarap ko po. At may papakita ko na sa nanay ko na kaya kong mag-aral. Kaya kong tuparin yung mga pangarap ko. At balang araw makakatulong din po ako sa kanya. Sa kanila po, sa pamilya ko po. Ang susunod na pangarap na naisa ng matupad ni Ren ay magkaayos sila ng tuluyan ng kanyang nanay dahil sa araw na matapos siya ng pag-aaral, mas masarap daw graduate na may nanay. At kung mangyayari man ito sa lalong madaling panahon, yun ang patuloy na ipinagdarasal ni Ren. Ang sabi nila'y dakila ang pagmamahal ng isang ina. Pero hindi rin natin matatawaran ang kapangyarihan ng pag-ibig ng isang anak sa kanyang mga magulang. Tulad na lamang ng pagmamahal ni Ren sa kanyang ina na sa kabila ng pananakit at pang-aabuso, mas pinili pang magpatawad at magmahal. Isang pagmamahal na kayang hilumin ang lahat ng mga sugat at pasa ng nakaraan. Ako po si Vicky Morales at ito po ang wish ko lang. Tigil mo! Tigil mo na! Tumigil ka!